bago ako mag-artista, nag-beauty pageant ko talaga sabi ko ako. na eh. Like, sa mga schools ko before. But ako yung pinakamaliit kasi 5'4 lang po ako. Oh my gosh. May gamitan. Nagtiwala ka sa partner mo pero sa tagbil niya wala. Right? So, Minsan yung mga kaibigan. I'm happy and medyo kabado kasi Oo. as you can see, ngayon yung preview day ng series namin. I'm so excited and sana magustuhan ko, no? Kasi pag nagustuhan ko, for sure magugustuhan yung lahat. So, excited. And if I'm not mistaken, parang 2 to 3 series na to ng Viva 1. So how was it so far? Kamusta naman mapabilang ka dito? Siyempre, sobrang happy. Kasi nakita niyo naman yung mga kasama ko, diba? Ang gagaling nila lahat. Lahat sila talaga yung mga napatunayan na sa industry. And ako, siyempre nandun ako sa part na gusto ko makasama itong mga tao ko. Kasi iba yung feeling kapag may mga natutunan ka sa mga kasama mo, kapag happy ka with your co-actors. So I'm so excited. And excited ako na makita ng mga tao yung magiging connections ng bawat character sa series na to. And sobrang binigay namin lahat. So sana ma-appreciate. Story siya ng tatlong couple. First couple is Colleen and Carlo. Second couple is me and Jerome Ponce. Third couple is Riza Sanon and Kika Estrada. So, bawat isa sa amin, may mga kanya-kanya story about love and giving up. Pero connected kami lahat. Right. Magkakilala kami. Parang sa isang universe kami, parang may kanya-kanya kami mga struggles sa love, ganyan. And then, yung character ko dito is Virginia. Best friends kami ni Colleen, ni Ali. And makikilala ko si Mark, si Jerome, na kaibigan and castmate ni Ali. So pareho silang dentist. So ako naman, parang nag-struggle ako to have my own clothing brand, to have my own boutique, parang ganon. Kasi fashion designer ako. Fashion icon. Yes! Kaya makikita niyo later, sobrang fashion ng mga outfits, ganyan. So na-enjoy ko. Anyway, so yung characters namin ni Jerome, pareho kami career-driven. So, ang maganda dito sa story namin is, anong mangyayari pag nagkita or nagsama yung dalawang taong parehong mataas yung pangarap sa buhay and then na-involve. So, anong pipilian nila? Love or career? Or career over love? So, yun yung exciting doon kasi parang lahat makaka-relate eh. And then, yung pinaka-aabangan dapat dito is yung, para sa akin, may painful kasi na part eh. Yung pag dumating na yung conflict na hindi ko naman spoil, pero kasi, darating yung point na magkakaroon ng malaking opportunity abroad si Mark, yung partner ko si Jerome. So, of course, LDR, as we all know, it's not for everyone. So, True, I agree with you. Right? So, anong mangyayari? Parang mag-work ba? Sino mag-sacrifice? Or pareho silang bibitaw? So, yun yung dapat nila abangan. And for sure, marami makaka-relate. Feeling ko isa lang ako makaka-relate niya sa LDR na yan. Right? True. Ako hindi ko din kaya. Kasi na-try ko before for like 3 months lang. Sabi ko, hindi para sa akin. Parang ako yung unang bibigay. Ang hirap no, yung pati yung different timeline nyo, parang paano yung pagsasabay. Yeah, exactly. And syempre, nandun yung may tiwala ka sa partner mo pero sa tagbil niya wala. Right? So, Minsan yung mga kaibigan. so, work ko na si Riza before. Lahat sa kanila, si Riza yung naka-work ko na at si Kiko. And the rest, first time. Pero, surprisingly, parang hindi namin first time magkaka-work. Kasi grabe yung bonding, like day one pa lang ang saya agad. Iba yung feeling kapag yung connections nyo agad-agad eh, na hindi nyo kailangan mag-effort. So yung mga characters kasi namin dito, ni Riza, ni Colleen, best friends kami tatlo. So, nakakatuwa na minsan si Direk na yung tama na, okay na yan. Hindi kami tumitigil. Kasi hindi kami tumitigil kasi tuloy-tuloy yung eksena na parang nag-adlib na kami. Kasi iba yung connection. So sana makita ng mga tao yun kasi nag-register naman diba, sa screen. So parang sana ma-appreciate nila. Kasi ang saya nung naging bonding. And yun, exciting. So while working with them, parang may na-discover ka na rin ba sa sarili mo? Ay, mas magaling pa pala ako dito or parang may na-discover ka sa mga co-artists din mo? Siyempre, mas magaling pa rin sila. Iba pa rin itong mga to. Diba? Parang ako nga siguro ang pinaka-discovery ko dito is
kaya ko pa lang mag-romantic drama, na may konting comedy, kaya ko pa lang magparamdam ng pain and kilig sa mga tao. Kasi sa set, kinikwento nga ni Direk nung nag-press con kami na para silang nanonood ng basketball game. Kasi lahat sila naghihiyawan dun sa eksena namin ng Jerome kasi kilig na kilig sila. Ay, totoo. So parang okay, kaya ko pala ipakita sa mga tao yon. So parang, okay, finally, parang ganon. Yun yung na-discover mo rin. Parang ang tagal ko rin kasi inantay nung bigyan ng chance and gusto ko rin makita ko mag-work. So, I think naman, Na-slay mo yun, na-mothering mo yun. yeah, sana talaga. Hanggat naniniwala ka pa na meron kang love. Kasi kapag wala na, lalo na kapag naramdaman mo ikaw na lang yung nagmamahal, siguro it's about time na bitawan mo na. Kasi lagi ko nga sinasabi sa mga interviews na life is about finding the right balance between bitaw and kapit. So dapat alam mo kung hanggang kailan ka kakapit at kung kailan ka bibitaw. So, kung mapunta ka sa sitwasyon na yun, ikaw yung magamit o ikaw yung manggagamit? Oh my God! May gamitan? Sige lang, ako na lang yung magpapagamit. O hindi ko po kaya na magamit. Parang mas, alam ko, ganun ako sa person. Parang mas tatanggapin ko na lang yung pain. Ako na lang yung saktan kasi sa ako yung makasakit. Parang ganun. Renz, ano ang matututunan namin sa character mo dito? Ang matututunan nyo dito is kung magmamahal kayo, kailangan alam din ninyo kung kailan kayo bibitaw. Wow. Alam din ninyo kung ano yung ipaprioritize ninyo. Kailangan mas alam nyo kung ano yung mas importante sa buhay nyo, kung ano yung unahin nyo. Ganon. Sa mga scenes na ginawa mo, without spoiling too much, ano yung favorite mo na nagawa? Makikita nyo later, meron dito video scene namin ni Jerome. Sobrang na-enjoy ko yun kasi lahat na makikita nyo, totoo, natural, lahat na nangyari, as in go with the flow lang. As in sobrang lumabas lang lahat lang yun nang hindi namin sinasadya. So lahat yun, as in lumabas lang. Walang sinabi si Direk, basta kumanta ka dyan, kahit anong gawin mo, then yun na. Ay, papanoorin namin yan. Yun yung best part for me sa lahat ng tinake ko ng mga eksena. Ren, parang pwede kang sumali sa mga beauty pageant. Nakapag-try ka na bang mag-join? Before po, bago ako mag-artista, nag-beauty pageant ko na. Sabi ko na eh. Like sa mga schools ko before. But ako yung pinakamaliit kasi 5'4" lang po ako. I see. And I think parang mas beauty queen-ish kasi pag medyo yung complexion mo, di ba, very benign. And ako yung laging parang naiiba. So parang sabi ko, parang baka it's not for me kasi parang aliit ko din tignan. Pero surprisingly, lagi naman ako nananalo, ganyan. Pero iba yung pressure. Iba yung pressure. As in, buong pagkatao mo talaga, ibibigay mo talaga. So parang ako, hindi kaya ng powers. Kaya nalet go ko. Yes, malapit na po August 21. Kung hindi lang tayo sumuko, sana po supportahan ninyo. Exclusively on Vivo One po yan. Just download the app for only 99 pesos per month. Sana po panoorin ninyo kung hindi lang tayo sumuko. Thank you!